Sambayanang Pilipino, Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Kuskus Bandera! Kuskus Bandera! Maghahatid ng impormasyon at mga nagbabagang balita. Tatalakay sa mga usaping pambaya sa ilalim ng nag-iisang bandera ng Republika ng Pilipinas. Ito ang programa maglalahad ng katotohanan. Kukuskusin, babatikusin ang mga pasaway sa gobyerno at sa ating lipunan. Kuskus Bandera! Kuskus Bandera! Sandigan ng mamamayan, kakampi ng mga inapi. Kuskus Bandera! Kuskus Bandera! Natatanging programa sa radyo na nabubuhay sa maalamat na kasabihan ni Attorney Ruben Arcanoy. Ang lungsod nga nasayo, maoy makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, maoy makapukan sa atong kagawasan. Kuskus Bandera! Kuskus Bandera! At ngayon, narito ang inyong anchorman, Kuskus Bandera! Kuskus Bandera! Kuskus Bandera! Kuskus Bandera! Good morning kaninyong tanan. Good morning. Welcome sa atong pagpanaguban diri sa atong tulumanon. Kuskus Bandera! Kuskus Bandera! Daghan na butang mga butang iskutanan karon diri sa atong pagpanaguban ni atas adlaw nga Martes. Adlaw nga Martes karon pitsa 11 nining bulan sa Agosto sa tuig 2026. Og sama sinandan nagasibya kita nanukat sa pagsibya diri sa atong Radio Bandera Malaybalay. Pinagiusab sa 89.7 nga frequency. Og live kini dito sa Radio Bandera Valencia 102.5 102.5 sa dial sa inumang radio. Og live usab kini ang atong programa dito dapita sa may Oroquita City, Misamis Occidental. Pinagiusab sa frequency 94.5 Partners Radio. Daghan tag isgutanan karon, plastar mo. Atong isgutan karon usab kining postponement bagha or pagkadayon bagha sa eleksyon sa barangay. Wala to ni maapas kagahapon kay napikantag oras. Kay doon ay tulog ka mga bills nga gisangat karon sa tulog ka mga kongresista. Ang tumong i-postpone ang eleksyon sa barangay. Ikaapat ni kang kuan, Chis Escudero sa Senado. So doon ay mga ipabati na to niya, gikas Comelec, unya gikan pod sa Senate President mismo. Kasi Gatchalian. Maning atong usas mga isgutanan karon sa atong pagpanaguban. Samtang sa pikas nga bahin, nadakpan na kadtong ni patay sa usa ka kolektor sa card nga lending. Dito ni Siliti Haliti. Grabe. Tungod lang kay ipaninglan ko ning lalaki ambot katarungan na sapod siguro ni sumanghak. 150,000 ang utang kuno aning suspetsado. O niya gipaninglan aning babae man ni gipatay, iyang gipaninglan. So nagpasumangil ning tunto nga okay mobayad ko nimo pero dito ko atuas balay sa akong amahan. Anha ako ng orasa sa balay sa akong amahan, dito ta magkita. Ang kolektor po rin taong inosente, ni kuan pod, ni Sanong. Pag-abot ito, nagpreparar naman diay ang tunto nga suspetsado. Nga iyang kuanon, ha? Doon na siya daw tang himuon sa nasangpit nga biktima. Gituhuan nga gilugos ani sa wapapatya. Pero di pa niya makonfirmar karos kapulisan kay gi-check pa gyud. Ug wa ba gyud hilabti ang iyang pagkababae. So sa paningkamot usab sa kapulisan dito dapita, pinag-usab sa tabang sa katawhan na locate og nailhan ang suspetsado kagahapon nadakpan. Mura gyud naus kagwang.
Puwa ang mata. Oh. Mura ka ng iring nga bilar ba? Nakita ba mo iring nga bilar? Tanaw ra na yung mata, di mapuwa. So, nadakpan kini sa mga tinuganas balaod og tanggong na. Uso ning patay gyud karon ba? Usog yun. Babay. O kato sa libon na, babay. Namising kadali, o niya nakitaan, patay na. Gipanitan ang anong, gipanitan ang banahian. O niya kini karon, inosente kayo, kolektor ha? Nagtrabaho lang sa insakto. Oh. Dili dinautan nga trabaho ang iyang gisudlan. Pero biktima pag yung demonyo. Kaya sabay di mo sanong og imbitahon pato silang balay nga ang pagpaningil may tuyo sa babay. Kaya dako-dako man din ang utang aning suspetsado, 150,000. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Oy, karong adlaw, mauna ang ipahigayon nga pagpatilaw sa mga lamian nato nga mga kape sa Asiko Plus. Pitsa 11 ng bulan sa Agosto. So, anha na mo sa Kaisano. O, mag-open na siya, alas 9 man na, di ba, mag-open? Kaisano nga daan, diya sa Valencia. Dili malay-balay, ha? Huwat lang mo sa malay-balay, kay schedule ng malay-balay. Katuta ka malay-balay, gusto mo tilaw, ano ang mga product sa kape sa Asiko Plus. Ulat-ulat na mo, kay schedule pa ang malay-balay kay Isano. Ang unahon, katusang kay Isano dito sa Valencia. So, karong adlaw, pitsa 11, alas 9, karong buntag, abre naman ang kay Isano nga daan sa Valencia. Sugod na mong sulod. Abot kinindo na sa entrance, na diha nakaplastar ang atong mga kaubanan, lumilihok sa Asiko Plus. Doon ay mo entertain mo diha nga mga gwapa, no? Mga gwapa nga mo patilaw anang kape. Kape ray tilawi ha, kape. Basik imong mata to hinos lain, mutanaw to hinos. Ha? Basi to asa nagsilbi hinos kape ang imong mata. Ang kape mo'y tilawi, unsa kalami kining ato mga kape diri sa Asiko Plus. Abay-abay man taninig kape sa Asiko Plus sama sa atong Asiko Plus Purple Corn Coffee. Atong Hello Coffee Liver Cleanser, kape magyapon eh. Atong Asiko Plus Herbal Coffee. O niyang atong Asiko Plus Herbal Coffee Creamer Anesthesia. Naapotay Asiko Cleanse Juice Drink. Apil siguro na, no? Walang apil na patilawan siguro. Sana nakaplastar na sa Kaisano. Inag-abre ko sa alas 9, karong buntag. Ang unang mutilaw sa atong kape diya sa Kaisano nga daan sa Valencia. Adunay maangkon nga matahom nga pahiyom sa silbidura. Ang unang makatilaw sa kape ha, matakamtam nimo ang kanindot sa smile sa atong mga silbidura diha. Kumbate na mo, kumbate. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Samtang sa atong mga hisgutanan karong buntaga, atong mga hisgutanan dire sa atong pagpanaguban, sa atong tulumanon, katong sa eleksyon, no? Ato ning hisgutan karong taod. Doon ay mensahe si Vice President Sara Duterte. Ato pa na ipabati karong taod sa pagbukas kini sa Kadyawan Festival sa Davao niya tumiaging Biyernes sa niaging semana. Pero tinaghanas sa mga tao ang pagbukas sa Kadyawan Festival. Kung mo ito kay Davao karon, unang musugat nimo ang kalami silang durian. Pero lami agyon ang durian sa Davao.
O niya, mas barato. Natural kay ang sos kasagaras durian na mas Davao. Barato-barato dito itandi ni mo sa Bukidnon. Alisod pod, o balance ang presyo. Dito biya nagapangumpra ang uban na to nga mga gapabaligag durian diri sa Malaybalay, diri sa Bukidnon, dito biya nagapangumpra sa Davao. So lisod pod, di nila patungan og kanang pang transportation nila nga galastuhan, di ba? Sama ra pong moto kag Davao para mukaon lang durian, ang imong ipliti diri lang kamukaos Bukidnon. Ay! Dako pag magastos pliti dito lang ikamukaos durian, diri na sa Bukidnon. Namatay daghan durian din gikapas Davao. So doon ay mensahe si Vice President Sara Duterte sa pagbukas sa nasigutan nga Kadyawan Festival. Yearly kini. Mamaore ka po na sa Kaamulan Festival ba? Dinis Bukidnon. Sa pikas nga bahin. Sa pikas nga bahin. Ang duga pa sa ito mga isgutanan. Comelec na niguro nga doon nagyoy eleksyon sa barangay o Kiskay. Kung dili mausab ang balaod, nga nagtakda sa eleksyon karong umabot November 2. So naniguro gyud ang Comelec nga naagi eleksyon sa Pizza 2 sa barangay Kiskay. Kana kung dili mausab ang balaod, na may balaod nga na panday ana katong giminahan ni President Marcos sa miaging pagpahigayon unta sa eleksyon nga napospon. Og dito mausab nga balaura, madayon gyud ang eleksyon sa Pizza 2. Adlaw kalag-kalag. Duga pa sa itong iskutanan, upat ka mga ex-marines nga nag-recant o kining nibaliktad ba? Katubitaw ang 18 marines, nibaliktad ang upat, 14 na lang nabilin. Posible kuno gihatagan og kwarta base sa pamahayag sa usa sa nahibilin nga 14 ka mga ex-soldiers, ex-marines. Doon ay testimonya mismo sa usa sa 14 nga nabilin nga katong upat gioferan kuno og dagkong kwarta. Aron lang mo recant, mo baliktad sa ilang testimonya. Mo baliktad sa ilang affidavit. So doon ay pamahayag na ang usa sa mga usa sa 14 ka nabilin nga mga ex-marines. Ato kaya po nang hatagas pagtaga deres ato pagpanaguban. Mao ni ang atong mga hiskutanan ining buntaga sa ato pagpanaguban sa tulumanon ang Kuskus Bandira sa Radio Bandira. Balay-balay 89.7 sa dial sinumang radio. Radio Bandira Valencia 102.5 sa dial sinumang radio. O ang atong Radio Bandira Oroquita City Misamis Occidental 94.5 Partners Radio. O kini atong tulamanon gidalit kini ubos sa mga tinguha sa mga produkto sa Asigo Plus sama sa atong Asigo Max Liniment Oil. Ang atong Asigo Max Liniment Oil usa kini kamatang saplas nga epektibo kayo sa mga panuhot. Muwagtang sa mga pamaol, sobra sa kahagos trabaho, mga panakit sa kabukugan, dalas katiguangon. Di pod. Kaya na may di patiguang, manakit ng mga bukog. Sayo na karon ang rima. Sa una, kinaraan, rimahon ka, 50, 60 mong edad, sugod na. Ang karon, dili na. Bisang pagani og 30 anyos, rimahon ka na. Daghan may mga pagkaon karon nga mga produktibo matod pa nila. Pagkaon nga mga produktibo sa mga sakit. O nay delikado. Tungod kay kasagaran sa mga pagkaon karon kargado ng mga preservative. Supak sa kahimtang sa itong panglawas. Mga bisag batanon ka karon, mubati kay pong kagriuma. Panakit sa kabukugan, perting sakita ra magina, maghubag ng imong tiil ba? Nanay namatay sa riuma, makamatay mo rin na. Kabadira dyan ba, ang riuma, makamatay na, masubrahan. Igo ko nas kasing-kasing ni mo, pastilan. Lahat po to, rheumatic heart. Lahat po to. Kanang kingong rheumatic heart. Kung kabukugan man nga mga riuma ang inigisukutan, manakit inong kabukugan,
haplas ka mo, nining atong Asigomax Liniment Oil. Ang atong Asigomax Liniment Oil, mo ni ang pinakauna nga klase sa plus, pinaka-epektibo nga klase sa plus herbal. Nga muwagtan sa itong mga panuhot, panakit sa tiyan, mga pamaol dala sa kahagos trabaho. O sa ko nagingon, kini panakit sa kabukugan, mga arthritis, rheumatism. Enom dumi ang pangalan, Asigomax Liniment Oil, haplas nga humot, wagtang nga panuhot. Pwede na gamito ni mo ha, kung doon na kay tambungan nga mga special occasions, kung panuhutonon ka ba, pwede ka manghaplas daan. Mutambong kag birthday party, kasal, o baka manakayan kag mga publiko nga mga sakyanan, or ato kag mga simbahan, pwede na manghaplas ka daan. Di ka mauwaw ani kay, dili ka manimaho og wakwak. Ang baho ani humot. Mura kag namirpyom, inighaplas nimo aning atong Asigo Max Liniment Oil. Doon na po tayo, Asigo Plus Purple Corn Coffee. Matilawan na ninyo ni karong adlaw. Katong gusto mo tilaw ani, ana mo sa kaisano nga daan des Valencia. Asigo Plus Purple Corn Coffee. Nindot kini klasiha sa kape kay pure native nga purple nga mais ang gigamit ani. Nga makatabang sa atong paglawas sa pagpabaskog. Muwagtang sa mga balatian. Ginamay ang balatian atong batiyo sa lawas. Enom dumi, Asigo Plus Purple Corn Coffee. Nangapi ka na, nakapanambal ka pa. Doon na po tayo, Hello Coffee Liver Cleanser. Ang atong Hello Coffee Liver Cleanser. Alang ni atong mga gustong magpahamis pa sa ilang mga kutis. Makapahamis ni kutis. Kay mulimpyo man sa atong atay. Kini deng tao nga hugaw og atay. Pangiton og dagway. Oh. Tanawa na ng mga balbahal. Sunungan nila ng mga balbahal. Kasabot mo mga balbahal. Kanang, kuha ba? Kanang alcoholic na king lawas ba? Pagkabuntag sa'yo, martanaw ni mo, hubog lagi mong permim, susupinder ka po. Kanang halos di mahuwasan. Tanawa na. Gwapohon pa na. Pangiton og naong. Nga naman, hugaw man nag-atay. Sige mga lala. Pero limpiyuhan ni mo ang atay, ana, ginamit nining atong Hello Coffee Liver Cleanser, magwapa og balik ng iyong panagway ba? Magwapo sa balik. Sa limpiyuhan mga atay ni mo, liver cleanser kini nga kape ha, Hello Coffee Liver Cleanser. So, mulimpyo na sa itong atay, kung limpyo ang itong atay, gwapa o gwapo usab ang itong panagway. Doon na po tayo, Asigo Cleanse Juice Drink. Alang ni Adtong, doon ay problema sa pagpagawa sa ilang hugaw, irregular. Ay gina ninyo kumpiyansahe, daghan, naging nangamatay anang colon cancer. Ang kuwan ko na ang magbalatian na ng atong colon, kana dili kayo ka mo, dili manggawa sa imong hugaw adlaw-adlaw ba? Maglisod ka og kanang paggawa sa imong hugaw. So ay gyud na kumpiyansahe, mentras karon sayo pa, palit sa atong Asigo Cleanse Juice Drink. Kaya nga itong Asigo Cleanse Juice Drink, natural kini nga colon cleanser. I-wash out, bungkago na nakabarang nga mga hugaw des imong colon ba? Mura mag-i-post bitaw na sa atong Asigo Cleanse Juice Drink. Iyan ang i-detox. Bisag, og di ka kanang kagawason sa hugaw, mapugos kang pagawas. Pipila lang ka, minutos, imong obserbasyon, human ka makainom. Nining atong Asigo Cleanse Juice Drink. Naghanay ni bilib ani. Sa ka-epektibo. So kung na problema ka sa pagpagawa sa imong hugaw, karon palang daan, inom sa atong Asigo Cleanse Juice Drink. Isang inuman lang, ramdam agad ang epekto. Sa mga kalalakinan nga medyo edad-edaran na, unya katong di pa edad-edaran, nga di na kay kakumbate sa ilang mga pares, ilang mga partner, gamit kamo sa atong Veramax Adult Capsule, parisi pa kape, Veramax Adult Coffee. Katong loya nagtuhod, di nakabarog, loya na og kanang pamahon-pahon. Ako sa trabaho, di nakatiman sa asawa. Sa lawas nun nga pag-atiman sa asawa, di na maatiman ng asawa kay hagos trabaho. Talikdan na lang dahil panaw sa gabi, inikatulog na.
Ayaw ginapermiha kay makapatay ka na ba kay dito na manguhit sa imong silingan. Delikado magpermi. So agi na permiha. Okay lang siguro og moingon lang ka, day pasa ko karon day ha, pero ugma tingbo na to. O na mo sige lang kay ingon, day pasa ta day kay ako akong lawas day pasa ta day agoy. Delikado. Di na manguhit imong asawa, matinganan unya ka. Ngano man to na masilingan nimo nanguhit? Mura na kamatyan nimo. Ha, og di ka makapatay, mura may mamatyan, makakamatyan nimo og makabuhat sa ingon ang imong asawa kay wa nimo matiman. Gamit mo sa atong Biramax Adult Capsule para biragyod tamas ginawa sa imong asawa. Ay gyud balibari, basta mga iyong asawa ay ginabalibari. Kay delikado kayo. Talagsaon ra pa siya, talagsaon ra biya na sila mamarahig. Kasagara biya mamarahig sa mariti ayon ang bana. Kining asawa talagsa ra ni mamarahig. Mo nang ini pamarahig sa asawa ay ginabalibari, pabuthi na tamas ginawa. Kinahalan andam ka kanunay sa imong bala. Naka-standby ang atong Biramax Adult Capsule o Biramax Adult Coffee da sa imong balay. Para kung mahungguhit si Mrs., inikuhit, bira, tumar na yun. Biramax Adult Coffee o Biramax Adult Capsule, yung ano rin mo nag-inom, buto-buto, tamas ginawa. Tanaw na to, di ba na mamaypay ini kahuman? Biramax Adult Capsule o Biramax Adult Coffee. Basta na ka Biramax, bira to na max ka na. Doon na po tayo Asigo Plus Herbal Capsule, ang pinaka-epektibo o kasaligan nga kapsula. O parisan po na to sa Asigo Plus Herbal Coffee. Ang atong Asigo Plus Herbal Capsule, pwede na imnon bisagwa kay sakit, maintenance sa pagpabaskog sa imong lawas, maintenance sa kalikon sa lawas, maintenance sa pagpalikon sa atong immune system. So pwede ka mo inom ani bisagwa kay balatian. Asigo Plus Herbal Capsule. Kung na kay sakit nga tambalon, pwede mo inom ka katulos sa kadlaw buntag uto hapon. Ayaw ka balaka, wala ni overdose kay herbal man nga produkto. Inom dumi Asigo Plus Herbal Capsule o Asigo Plus Herbal Coffee. I-combine aron lig-on ang imong lawas. Doon na usap kita Asigo Plus Herbal Coffee Creamer and Stevia. Ang atong Asigo Plus Herbal Coffee Creamer and Stevia, friendly kini sa mga dunay diabetes. Ato mga diabeteson ay mo kabalakag inom aning klasiha sa kape. Kay ang gigamit nga katamis nini dili gikan sa tradisyonal nga tubo. Ang katamis nini nga gamit gikan sa stevia. Asigo Plus Herbal Coffee Creamer and Stevia. Lami nga makapahimsog, kape nga makapabaskog. Kining atong mga produkto sa Asigo Plus, gidistribute kini sa Gold Found Incorporated. Mapalit sa mga nagkadaiyang malls diha sa inyong mga lugar. O sa mga dagko sa mga grocery stores. Mapalit po ni sa pinakaduol nga Bofarco Pharmacy diha sa inyong lugar. Kung doon ay Bofarco Pharmacy sa inyong lugar, Mindanao-wide man mapalit ninyo kining atong mga produkto sa Asigo Plus. O sa Bukidnon, inyo kini mapalit diha sa Gaisano, Malaybalay, sa Malaybalay City. Samtang sa Valencia City, mapalit ninyo sa Gaisano nga naa sa Seri Highway, kanang bagong Gaisano sa Valencia. Naa sa Seri Highway. O niya, Gaisano nga daan, diha sa atubangan kini sa Central Public Market. Karong adlaw pod, mao'y unang adlaw sa pagpatilaw sa lamian nato nga mga kape. So diha sa Gaisano nga daan, paimuslin ninyo, kang schedule ani, sugod karong adlaw, hangtod na sa Pizza 12, ugma, duha kadlaw ni. Karong adlaw, ug mga adlaw, naa diha ang atong Asigo Plus nga mga coffee. Tasting ang atong lamian, tilawin ninyo, no? Atong lamian nga mga kape. Diha sa daan nga Gaisano, atubangan sa Central Public Market sa Valencia. Kapalit po ninyo atong mga produkto sa Bofarco OTC Site sa Valencia, Bofarco Warehouse, Bofarco Malaybalay, Bofarco Quezon, Sumilaw, Bukidnon. O niya for deliveries, mapalit po ninyo sa City Drug Store sa Villahermosa sa Valencia, V. Apostol Pharmacy sa Valencia City, Bofarco Pharmacy sa Maramag, Carolinian Pharmacy sa Maramag, Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos,
and Stores sa Barangay Sugod, Valencia City. Diha sa Don Carlos sa Metro Mart o sa Maramag sa Centro Mall. Mao ni ang ato mga outlet ras Bukidnon sa mga products sa Asigo Plus. Mapalit po ninyo sa mga estasyon sa Radio Bandera Philippines. Standby sa atong pagbalik karon taon sa atong mga isgutanan. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Ashigo Max, liniment oil, haplas na humot, lagpot panuhot, sakit sa kalamnan, agad mawawala, may sambong na pain reliable, lemongrass laban sa mikrobyo, init sa luya, tanggal hirap. Ashigo Max, liniment oil, sa sakit at pagod, ikaw ang solusyon. Ipahid mo lang, ginhawa'y ramdam. Ashigo Max, haplos ay ramdam. Krobyo, init sa luya, tanggal hirap. Ashigo Max, liniment oil, sa sakit at pagod, ikaw ang solusyon. Ipahid mo lang, ginhawa'y ramdam. Ashigo Max, haplos ay ramdam. Ang Hello Coffee, Beramax Capsule o Beramax Coffee, Ashigo Cleans, Cherry C, ang Vitamin C, Fiji, Soya Coffee, o tanang Ashigo Plus Herbal Products mapalit diri sa Orokita, sa Sefi Pharma, Farmacia, Jessica 1 and 2, Fox Drugstore, Maid Grace Pharmacy, RNC Pharmacy, AMG Pharmacy, Novo Supermarket, Midlife Pharmacy, o sa Partner Radio, Orokita City. Ashigo Plus Purple Corn Coffee. Gikan sa kinaiyahan para sa imong kaayuhan. Ko si Evelyn Acuña from Poblacion Panaon. 60 akong edad. Akong gibati ka ang ako lapalapa. Awoy, mamoy-poy. Gapakuha ko og blood sugar dito sa RXC is 316. Ang akong gigamit mao ang Asigo Purple Corn Coffee. 1 week pagsugod na ko paggamit from 360 down to 93. Sulod sa usa ka semana. Kataas nga sugar. Ayaw kamo pagduha paggamit sa atong Asigo Purple Corn Coffee. Ako si Evelyn Acuña from Poblacion Panaon. Ashigo Plus Purple Corn Coffee. Gikan sa kinaiyahan para sa imong kaayuhan. Mapalit sa mga butika, store outlets, ug niining istasyon. Hello, coffee, start your day right. May el carnitine para fit and slim. Glutathione, liver ay linisin. Kutis porcelana from within. Vitamin E halaga sa puso't balat. Hello, coffee, sarap ay natural. Pinatamis sa dahong stevia. Hello, coffee, ganda mo'y di kukupas. Hello, coffee, araw-araw panalo ka. Hello, coffee, gandang natural at healthy. Umagang kay ganda sa Hello Coffee. Umagang kay ganda sa Hello Coffee. Daghan ng pamilya ang nabungkag. Daghan ang kinabuhi ang nakalas. Daghan ng kaugmaon ang nawagtang. Daghan na nadaot tungod sa ilegal na droga. Maghulat pa ba ka nga moabot ang panahon nga ang imong pamilya kinabuhi og kaugmaon mawagtang? Husto na! Undahin na! Pagikay sa ginadaling droga! Kini nga mensahe atod kaninyo sa lokal nga pagagamhanan sa Valencia. Nangina magag
digital supplies and printing needs, adto na ta sa CQ Digital Supplies and Services located beside One Network Bank in front of Bukidnon State University, Malaybalay City, Bukidnon. Services and product offers, school office supply equipment, also card printing, book binding, PVC ID making, Xerox, document printing, colored laser printing, invitation, souvenir program, and tarpaulin printing. Ang CQ Digital Supplies and Services adunay DocuWire printing and scanning. Yes, the latest engineering printing machine. Ang CQ Digital Supply and Services is owned and managed by Mr. Roberto D. Amsar. CQ Digital Supply and Services is certified establishment. Good news! Kaya ang CQ, aduna na po sila bagong branch nga nahimutang sa Level 2, DG World, Robinson Place, Valencia, Bukidnon. Alang sa dugang kasayuran, kontak lamang sila sa cellphone number na 0917-309-0569 or sa ilang landline number 8213-0900. Unsa pa'y gihulat, bisitahan na ang CQ Digital Supplies and Services. Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C Sodium Ascorbate at B-Complex Vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay. Mga kabuhay day isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni ka-demanding nga trabaho. Mao nga ginong-make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Ma-boost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Balaleng, proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung adunay mga aksidente, vehicular accident o emerhensya, mamahimong itawag kini sa CDRRMO 911 Communication Command Central pinaagi sa numero 0917-827-6117 alang sa paspas nga pagresponde. Kini nga pahinumdom hatod kanato sa City Disaster Risk Reduction and Management Council pinaagi sa Chairman Honorable J. Warren Pabillaran ug sa opisina sa City Disaster Risk Reduction Management Sir Alan J. Comiso ug niining istasyon. Basta radyo, ibandera mo. May karamdaman ka ba? May pag-asa ka na sa biyaya ng Panginoon. Gagaling ka na. Graviola, Graviola plus Herbal Capsule. Bagong kasangga sa magandang kalusugan. Sakit ay kayang labanan. Malusog na katawan, magpakailanman. Ampalaya, guyabano, malunggay, turmeric, garlic, serpentina at barley. Sangkap na mabisa, mga eksperto na patunayan na ito. Graviola, Graviola plus Herbal Capsule. Bagong kasangga sa magandang kalusugan. Sakit ay kayang labanan. Malusog na katawan, magpakailanman. Kaya kung gusto ninyo ng balita o komentaryo, this is the only radio station para sa inyo. Radio Bandera. Makinig kayo dito. Mula sa pinakamalayang news headquarters sa Pilipinas, muling nagbabalik ang programang Sandigan ng Bayan. Kuskus Bandera! Kuskus Bandera! At ngayon, narito ang inyong anchorman. Kuskus Bandera! Kuskus Bandera! Kuskus Bandera! Balik ta sa atong pagpanaguban sa Tulamanon Kuskus Bandera sa Radio Bandera Mindanao.
Radio Bandera Malaybalay, 89.7 sa dial sa mga radyo. Radio Bandera Valencia, 102.5. O Radio Bandera Oroqueta City, Misamis Occidental, 94.5 partners radio. Grabe ka inits ulos mga tao karon, no? Doon ay tricycle driver, tabang nga kulatas doon ka tao. Kuyaw, sa ni. Init yung ulos mga tao karon ba? Oh, grabe inita. O niya, katusan na tabo nga linog, naglinog dito sa Colombia. Grabe, ha? Kaya ito ko nung paminahon sa nagkikulatang driver, pagkainit sa mga ulos tao karong panahon na. Mga isu kayo ba? Oh. Sulong lagi driver. Oh. Pero ang mga pulis abdi kayo, dakpan na yun, no? Dito ni sa Pamplona, sa Sambuanga, no? Oh, trending sa ni karon sa nag-viral na karon social media. May nga naagi pulis sa palibot. Importante kini police visibility. Oh. Kay ug naay magbuhat og nautan dali dai nila nga madakpan. Dakpan din duha ka tawo. Oh. Tabangan nila taon ang driver nga sa tricycle. Kulating ta mas ginawa. Pero naay fighting spirit ng driver kay bisag ayo og sukbag na ang driver. Nakapaandar ka, nakakuha ka po no, nakapadagan ka po, arong. Kapadagan ka po sa motor ba? O tawagin siya latig og kulatag insakto. By the way, Michael, adunay linog ginitabo kagabong adlaw sa Colombia. Nakuhaan po ni sa video. Sus, grabe naghay building nga naghugno dito lapita. 7.1 ra gani nga linog. O 7.1. Pero ubay-ubay nga mga dakong building dito sa Colombia ang nangatumpag. Kusog ang pagtayog sa yuta dito ba? 7.1 ang kakusgon. O niya dito yun iniigo sa Colombia. Sa dito ni South America, no? Ato ni paminahon ang video kay singgit ang mga tao. Sa diyan nahugno na sampit ka building. Oh. Grabe kusukan ko sa linog, oh. 5 kanda na nga building unang nahugno. Ini makita sa video. Oh. O niya, kining lain sab, 4 ka andana. 4 ka andana, oh. Dako kayo nga building. Oh. Usok kayo. Tayog mo yun. Oh, hinahinay na rin ka-crack ang 4 ka ng building. Hinahinay o tumpag. Murag buhangin ba? Okay. Zero visibility ang palibot kay abog kayo. Muabog mo na basta ko ang building ba? Kay siminto man na. Sus, na pa'y babae, nagdagan-dagan, nahagma. Dasmag. Tungkol sa Kataranta ba? Nakakawasig dali sa nasampit ng building, wala si Mapil. Para ba natugi? Wala yung natabok kagapon dito sa Colombia, ang kusog na linog sa mihapak dito ng pita. Grabe kahugyo sa mga tao. Pero alert ang ilang rescue dito, alert. Naka-standby dayon ang ilang mga ambulance o mga police patrol cars. Oh. Sus. Napailang building na hagbong ang samin. Hagsa sa ubos, may ganawin na tagakan. Sus. Hinay ra ni linugay kumpara dito Jinsan, pero daghan na kayo nga building ng hugno dito sa Colombia. Hinay ra ni kasi 7.1 raman eh. Ang kato sa Jinsan, 7.8 man to. Oh, motong daghan sa dito ng hugno taon nga building. Pastilan. Kini mga klase-klase yung panghitabo sa atong palibot karon ba? Oh, ang dili krimen sa kinaiyahan nga kananaang trahedya. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Ano ta sa katong gipatay nga kolektor sa card
ilado ra ba ning card nga linding? Mura ni sunuayin ba din kay card, no? Card, ilado ni. Bisa ka na sa balay-balay na dire. Sa Mindanao, na kay card dire. Andito po sa Visayas, sa Liti, naapoy daghang card dito. Sa kini kalinding firm, nga diin kiniday ang babae in town, nagtrabaho. O niya, kolektor ba? Kumpiyansa maning mga kolektor, labi pagbabae nga buhat. Inoon, daga man sa kolektor nga laki nga pangihawon. Ang siguroon sa mga suspetsado kining kwarta. Kini siya, lahi ning senaryo kay utangan kining suspetsado. Utangan ba? 150,000 kuno suma sa investigasyon sa kapulisan kay ni kuan man ni kanta man ni suspek human badakpis mga pulis. Ni angkon sa salaod. Ni angkon siya no. Wa niya gidinay. Sir, tinuod napatay nako ng biktima sir kay naulit ko sige ko niya paningla sa utang nako. Moto siyang kaulit ko no, nangita sa pamaaging ayang mapatay. Tungod lang sa utang niya nga 150,000 card lending collector. Mahinundan yung tao na kapsas kinabuhi. Giangkon sa suspect, nga nila sa pangalan nga si Piolo Mopon, nga nahimo niya ang krimen tungod sa 150,000 pesos niya nga utang ngadto sa card lending. Nasuko ang suspect sa dihang kipasakaan og kaso og nipirma sa demand letter. Pero basig pabuang-buang ra pulis biktima iyang rason. Ang target siguro ane gwapa ba ning bayhana pod. Target ane murag tiam-tiamon ko ning bayhana. Iyan lang siguro ning rason pero basin sab no. Kay mo man iyang testimonya gihatag ato sa kapulisan sa dihang giimbestigahan kini. Ang gihimo sa suspect, giimbitar niya ang biktima sa balay sa iyang amahan. Uban ang saad nga manghulam sa bayad. Apan sa pag-abot nila sa balay sa iyang amahan, giprepara na din niya dito ang iyang himuon aning bayhana. Nakabuklad na siguro nitong ang higdaanan sa makaha kay giangkon man niya nga iyang giabusuhan ang babae. Dili rape nga term ang gigamit, no? Giabusuhan. Buti pasabot, giabusuhan pagkababae. Muna nga, pailalong pa ni karon sa kinini ang forensic expert, check pa ang iyag yung kuan, lawas. Labi na ang private part, o pa ni mahilabte. Kaya gangkon man niya, sawa pa niya patya, iya kunong giabusahan ang babae. Kung sa pagka ang pag-abuso, kotom na pagka, salok-halok, kung sa pagka, kaya man term nga rape ang gigamit. Pero wala na siguro gibutang nga rape dire para dili kayo kuan paminawon. So mao na nga ang kapulisan nini gipalawman pag yun Ila ning susihon gyud ang patay nga lawas sa nasangpit nga babae. Kung wala ba ni siya mahilabti ang iyang pribadong partis lawas. Ang biktima na ilaki sa pangalan nga si Rena Jane Gulane Brehildo. Taas ang ngalan Rena Jane. Middle name Gulane, unya iyang apelido Brehildo. Bata pa 22 anyos pa. Usa ka card collector dito sa may sitio Ilaya, Barangay Matlang. Niadto nakalabay nga Agosto 9, nakita na lamang kining biktima nga patay na. Unya katapusan kini nga nilakaw silang balay Agosto 3, kayang pananghid sa ginikanan ini nga mangulikta sa ilang utangan. Isip siya kolektor sa card lending company. Astilan, Agosto 3 na nigikan sa ilang pinuyanan, o niya na missing, nakitaan Agosto 9. So, 5 kadlaw, no? Ang pagka-wala nining nasangpit nga biktima, o niya nakita na lang nga wala na'y kinabuhin taon. Morning usos mga missing-missing karon. Kuskus, bandera. Kuskus, bandera. Mamahimo ka ng inyong mga sakop sa pamilya. Ampingan gyud ha. Ayaw gyud ipasulod anang missing-missing kay sus kasagara sa mga missing karon makita patay. Tagsara gyoy. Madungga na to, mabasa, makita na to diya sa
social media nga kana nakit-an ra ang namising. O katurang gipang dagit, gipang uyab sa unsa na gipang ubang, gipang ni ubas uyab. Gidagit sa uyab ba? Wala to mga mising-mising nga makabalik ra. Pero mo lagi, kabalik manggaling, ihapkag siyam kabuan, wa na, borot ng tiyan. Kumpiyansa. Mao nga, kadaghanan kayo sa mamising. Kato sa libunan, missing magapunto. Pila ra kadlaw. O niya katong bata nga gipatay dito sa Jinsan nga 7 ka tuig pa ang edad. Na missing sulod sa 3 kadlaw, nakita. Dili na kayo layo silang balay, gisod na sako, patay na. Na sa state of decomposition. O niya kini pong babae nga gipatay dito sa Leyte nga lending collector, 5 days na wala silang balay, kay Agosto 3 man na nigikan, o ni Agosto 9 na 5 days ba? Mag 5 days, no? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mag 6 days day. Makunom kadlaw na missing, so daan na po ni nabilong sa state of decomposition. Kasagara ni mga missing-missing. Katupong bata dito sa Caraga Region, sa Butuan, nga 2 anyos, na missing o sa kasimana, napalgan, na nagapon sa state of decomposition. Kining tao, di agpatyo, sagrado kining tao, no? Sagrado kining tao. Katugan ng tiguang dito sa Luzon ba? Tiguang, apit na, 80 edad naman siguro ito. Na missing o sa kasimana. Nakita, tuwa sa ilalom septic tank. Bisag iso na septic tank, ha? Nadiskubrihan ka po kay manimaho man. Ako na kalag siguro ni tao. Nga mo, kuang iba, manikamot yun nga, kanang makitan siya para maplastar in taon ang iyang patay nga lawas. Mapahilo na sa disinting pagpahilo na ba? O ni ang kasagaran ni mga mamising. So, ang kining sa Leyte, ang naana sa kustodiya sa kapulisan ang suspitsado, o niya, ni angkon man. Pero, kuan ka po ni, hiringon ka po ni korte. Ay pagi ka po ni prosesos malaod. Tagaan ka po ni sa abogado. Tagaan ka po ni abogado. Sa gobyerno ng abogado. Kaya, depende sa abogado, ani. Ingon ang abogado, ano, giangkon man ni mo? Huwag tanin mo angkon na. Ako lang giangkon, attorney kay saon man, ako man kinagbuhat. Mas mayo. Daikon pa ka sa abogado kay tagapaw man, di man private lawyer. Para di nalabdan ng ulo ba? Ngayon na din abogado sa paw nga, sige, mas mayo, giangkon nimo, buutan ka. Pero, preso ka, pero abogadong private, ayaw! Kwarta man. Di ba? Okay. Samtang sa pikas nga bahin sa dugang panatong isgutanan ato sa nisgutan ning sa Comelec be kining sa eleksyon kay doon ay tulo ka mga magbabalaod, mga kongresista. Tulo ka mga kongresista ang nag-file sa bills. Tulo ka bills po ni. Tulo ka bill kini ang nasangat dito sa Congress nga ang ilang tumong nga i-postpone gyud ang eleksyon sa barangay karong November 2 dito sa November 2028. Una nga House Bill nga gisaka ang ilang rason ra ba ani kay naghisgot sa krisis sa enerhiya o niya natural nga kalamidad o logistical concerns aron kuno nga i-postpone ang eleksyon sa November 2. Una nga House Bill number 10583. House Bill number 10583. Nga gipangamahan kini sa Senior Deputy Speaker sa South Cotabato. Taga South Cotabato. Nga si Congressman Ferdinand Hernandez. May nangamahan ini nasampit nga bill nga nag-reset sa barangay o iske elections ngadto sa katapusang Lunes sa Mayo 2027. Mo nang iyang nasa iyang bill. So 2027 kapon ang iyang iyang proposal, no, iyang bill.
Lunes o ng adlaw sa Lunes 2027 sa to pa idungan sa eleksyon adili day 2028 man ang nasyonal. 2028 man nasyonal. So ang iya gusto sunod tuig bulan sa Mayo. Samtang ang laing House Bill number 10584 nga gipangamahan usab kini ni Basilan Representative Ostads Yusop Alano nagsugyot nga ibalhin ang eleksyon gikan sa Nobyembre 2 ngadto sa katapusang Lunes sa bulan sa Nobyembre sa tuig 2028. Mapunin na siyang proposal. So dito siya sa 2028 o na katapusan nga Lunes sa buwan sa Nobyembre. Kang kuane kang Ustads, Kang Ustads Yusop Alano sa Basilan kini nga kongresista. O kang katulong nga House Bill number 10591 nga gipangamahan kini ni Negros Occidental Congressman Javier Miguel Benitez. Ang iya pong gusto nga ang barangay election sa Nobyembre 2 i-reset kini sa katapusang Lunes sa Nobyembre 2028. Uy, mamaora ni sila ni Kuan. Ustads, mamaora no? Katapusang Lunes sa bulan sa Nobyembre sa tuig 2028. Mao ni ang tulo ka mga House Bills. Usaray naglahi katong sa Mayo, ikaduhang Lunes sa bulan sa Mayo karong sunod tuig 2027. Katong kongresista nga gikan sa si Hernandez no? Sa South Cotabato. Mo yang proposal nga 2027 ikaduhang semana sa Mayo. Mura kay pog regular election ba? Pero kini duha si Congressman Ostads Alano o kini si Congressman sa Negros Occidental nga si Benitez, ang ilang proposal nga katapusang Lunes sa Nobyembre, pareho sila sa 2028. Dito ibalhin kining eleksyon umabot sa 2026, dito sa 2028, kanong Nobyembre nga umabot, no? Gusto nila ibalhin kini dito sa katapusang Lunes sa 2028, katapusang Lunes sa Nobyembre. Lain pon nga sugyot, balaod gyapon sa Senado, kini kang Chis Escudero. Upat kini ka mga balaod nun nga nagpropose sa pag-extend sa barangay election karong Nobyembre 2. Ang kang Escudero, House Bill number 23, House Bill, Senate Bill, kay Senado man Senate Bill number 2387 nga nagtinguha nga i-postpone ang November 2026 nga election sa barangay Usagunya Kabataan dito sa November 2028. Wala exact niya nga pitsa. Basta kay buwan sa Nobyembre. Gusto niya ibalhin dito ang kining eleksyon sa barangay sa SK sa 2028. Samtang doon proposal ni Chis Escudero, lugwayan pa ang termino sa mga lokal nga opisyal gikan sa 4 ka tuig, iya kununing himuon nga 5 ka tuig na. So ang existing karon kato na pirmahan ni President Marcos sa last nga postponement katong balaura, 4 ka tuig man to, 4 ka tuig naman to. Padugangan ni Chis Escudero ko sa katuig para mahimong 5. Mahimong 5 na dayon katuig ang termino sa mga barangay officials, kahayahay ba? Looy kayong katawhan kato mga tapulan nga naas barangay. Labi na yun tong barangay official, poras maayo Ngamuhan na aras barangay annexation, mukubra o ka ng honorarium. Kini nga mga proposal pa niya, proposed bills, o katong balaod no ni Chis Escudero about sa barangay election karong barangay election karong November 2, mga House bills pala to, proposal pa to. Pero kung natong basihan, ang eleksyon karong November 2 nini tuig 2026 nakabasig yun ni sa balaod Republic Act number 12232. Republic Act number 12232.
mo ni siya ang last gipirmahan ni President Marcos katong gi-extend mo ni kaduhang extension sa pagpahigayon sa mga eleksyon. Ikaduha gibali ning extension. Mao nga kundi ni siya mausab mga balaod, madayon gyud ang eleksyon sa 2026, no? 2026. Kung way kausaban, kung galing dili magmalampuson kining naisgutan nga mga bills sa maong mga kongresista. Muna kang kung atong paminaw ng spokesperson, niya may spokesperson sa COMELEC, atong paminaw ng ilang spokesperson nga si Attorney John Rex Laudianco, monitig pamaba sa COMELEC, alang kaniya dayon kong eleksyon. Mintras dili mausab ang maong Akta Republika na napirmahan last ni President Marcos, katong Akta Republika 12232. Paminaw na to ni si Attorney Laudianco ang tigpamaba sa COMELEC bahin ani na interview ni sa Double B no dito sa Manila. Sige, paminaw ta. Okay. At sa ngayon, sige. Tuloy na tuloy ang eleksyon. Wala hong pagbabago. Wala po, dahil po ang pagtatakda ng halalan, batas po yan. At may umiiral na batas, Republic Act 12232, na nagsabi ang halalan natin ay sa November 2. Kaya po ang COMELEC tuloy-tuloy po sa paghahanda. Ayun. Maliban na lamang kung talagang mayroong batas, bagong batas na magpapaliban muli nitong barangay at SK election. Tama po, at kaya nga po, hinihiling din namin, sana matuloy na po ito. Bakit? Dahil kung mapagpapaliban pa po ito, lalong dadami po yung ating botante, lalong laking gastos dahil tuwing pinagpapaliban po natin ang halalan, kailangan magbukas ang COMELEC ng muli ng registration. So, actually, lumalaki po yung gastos natin. At ang pinakamabigat po na dahilan dito ay buhos na po ang paghahanda ng COMELEC para sa 2028 presidential elections. Napakahirap po para sa amin na magkakaroon pa ng halalan na malapit po sa 2028 presidential election. Sana po makatutok na lang kami doon kaya magawa na namin yung ibang halalan tulad ng BSKE sa taong ito. At hindi rin naman maaring isabay yung barangay election, yung BSKE doon sa national election. Tama po, dalawang bagay po dyan. Una, yung pong ating BSKE ay manual elections. Yung pong ating presidential elections, automated elections sa makatwid. Kada presinto, magdadalawang set pa po tayo ng electoral boards dahil magkaiba yung balota, magkaiba yung sistema, pati ang pagbilang nun ay magkaiba. At ang pinakamabigat po dito, yung po kasing barangay and SK elections, ayon sa umiiral na batas, local government code, ito ay apolitical, walang politika. Kung sasabay po natin ito sa ating national at local elections, tiyak na tiyak po, mahahaluan ng politika ito, kaya po talagang hindi maaring pagsabay ng dalawang halalan. At sa ngayon, tuloy na tuloy ang eleksyon. Wala hong pagbabago. Wala po, dahil po ang pagtatakda ng halalan, batas po yan. At may umiiral na batas, Republic Act 12232, na nagsabi ang halalan natin ay sa November 2. Kaya po ang COMELEC tuloy-tuloy po sa paghahanda. Okay. Motomaygala ang pamahayag sa tikpamaba sa COMELEC. Tuloy-tuloy. Alang kaniya, tuloy ang eleksyon sa Barangay USK. Kung, no? Kung walay kausaban ang balaod, nga existing karon kining Akta Republika nga napirmahan kini ni President Marcos last nga postponement katong pagpostpone anis miagi katong Akta Republika 12232 og di na mabindahan tuloy ang eleksyon karong umaabot bulan sa Nobyembre pitsa 2. Doon ay dugang pagpalawom ni ini si Senador Gatchalian, Senate President Sherwin Gatchalian, para kaniya nga dayon gyud ang eleksyon. Kay alang kaniya unconstitutional ba? O galing usbon ang eleksyon. John, ipalago lang si Rajon. Alang kaniya tuloy gyud ang eleksyon sa karong Nobyembre. Paminaw na to si Senate President Sherwin Gatchalian. Okay. Kung na-desisyon to dahil nagkaroon na ng desisyon ang Korte Suprema na hindi pwede basta-basta isuspende ang barangay elections. Kung matatandaan natin,
itong pag-urong ng barangay election, pangatlo na ito eh. Opo. At itong pag-urong ngayon, this year, ang mekanismo dito ay ginawa ng 4 years ang barangay election, kaya siya naurong. Sinabi kasi ng Korte Suprema nung huling pagsuspindi natin, last na yan at hindi nyo na pwedeng isuspindi dahil gumagawa lang kayo ng kahit anong dahilan. Kolba, ingon pa rin ang Korte Suprema nga last na siya nga postponement ha. Ayaw mo buhat-buhat ang istorya para aron lang himoong rason nga postpone na po ninyo. So doon na warning diag hatag ang ang Korte Suprema. Doon na kuan din sa ilang order nga gipagawas. Mapo na ang kisandigan ni Senador Sherwin Gatchalian, ang atong Senate President. Paminahon ta. Dahil ang katapat naman nito ay pagkawala ng demokrasya at pagkawala ng oportunidad para sa mga kababayan natin pumili ng kanilang mga kandidato. Kaya kung ako tatanungin, unang-una, unconstitutional na yan. At pangalawa, dapat matuloy na dahil pangatlo ng pagsuspend dito. At pangatlo, maraming tao umaasa na pumili ng kanilang mga local leaders. So, ibig sabihin po, Senator, maghanap na lang. Ito na desisyon to dahil nagkaroon na ng desisyon ang Korte Suprema na hindi pwede basta-basta isuspende ang barangay elections. Kung matatandaan natin, itong pag-urong ng barangay election, pangatlo na ito eh. Opo. At itong pag-urong ngayon, this year, ang mekanismo dito ay ginawa ng 4 years ang barangay election, kaya siya naurong. Sinabi kasi ng Korte Suprema nung huling pagsuspindi natin, last na yan at hindi nyo na pwedeng isuspindi dahil gumagawa lang kayo ng kahit anong dahilan. No? Dahil ang katapat naman nito ay pagkawala ng demokrasya at pagkawala... Okay. Sa moto ang barugana ni Senador Sherwin Gatchalian, ang kasamtangan karon nga Senate President sa itong nasod. Sa ito pa, kung basihan niya mong barugana, dili mahimo nga i-postpone pang eleksyon. Iyang kipahinumduman kining nag-file og mga bills nga ang Korte Suprema niingon mismo nga last na ni nga postponement ha. Kaya ki-question man ni makalintal sa niaging postponement. O niya, nagdesisyon ang Korte Suprema nga, okay, tagaan itong chance ganun kung postponement, pero last na nga postponement ha, ayaw na gano'n i-postpone pa nga, mangita na po mong alibay o si himuon ninyo aron lang ma-postpone. So daan na nag-warning ang Korte Suprema. O na, ang alang ni Senador Gatchalian nga unconstitutional. Wala na sa balaod ang nasigutan kung ugaling i-postpone pang eleksyon. Nagikatagda karong November 2. Mao nga ang atong Comelec, preparado na kayo. Mismo si Comelec, Comelec Chairman George Garcia, ang niaghat na gato sa mga kandidato Doon na siya mga pahimangno sa mga kandidato nga magpreparar na. Kung mahimo, mabugas-pugas na. Ang ilang mga requirements preparar. Aron sa ingon nga dili na maglisod inigabot yun sa filing. Kaya ang filing karong September, sunod buwan na. Ang filing sa mga kandidato sa mudagan pagka barangay official. So, November 28? November 28. Muna siya ang kining filing sa Certificate of Candidacy. November 28. Niya dayon sa Oktubre, hangtod ni sa Oktubre 5. Magsugod September 28, hangtod sa Oktubre 5. Muna siya ang filing sa Certificate of Candidacy. Samtang sa Oktubre 22 hangtod Oktubre 31, muna siya ang campaign period. Nasa ato pa, karong panahon na wa pa kaka-file sa imong Certificate of Candidacy, pwede ka makapangampanya na. Di pa maigo ana sa premature campaigning. Kay dili pa mga kandidato apa makaka-file. Pero ang uban lagi maduduha kay sus basing ma-postpone Sayang ato pagsuroy-suroy sayang sa
gasto na to panghatag sigarilyo ngadto sa mga taong malabyan. Sayang to ating panghatag para pamalit sa bino. Sama po ni ang kuanan katong mga kuriputon nga mga tao ba. Mapunto ang likayan nila sa maglihok na daan karon. Pero nay uban sekreto gyud nga naglihok. Kaya lang kanila posible madayon yung eleksyon sa 2020. Karing tuiga no? Karong mabot November 2. Atong basihan lagi katong tigpamaba sa COMELEC nga inunadunggan bago pa lang o di pamahayag po ni Senador Sherwin Gatchalian ang Senate President. So kuan gyud nato masiguro gyud nga doon na eleksyon no. Kung lagi way kausaban ang daan nga existing nga balaod. Labi na gyud ko ang presidente sa Pilipinas kini si Bongbong Marcos dili mo hatag og kanang urgent bill. Dili magpaluyo, no? Pero palayuhan sa presidente nga i-postpone ang eleksyon, away mahimo gyud. Bisan pang Senado, ay mahimo. Bisan pa ang kining COMELEC, kuha sila mahimo kung gusto sa presidente nga extend na po niya kining eleksyon, mahimo ng tanan. Kuskus, bandera. Kuskus, bandera. Ikala standby sa ito pagbalik karong taon. Atong isgutan kining mga Marines nga nibaliktad sa ilang baruganan. Standby sa ito pagbalik. Kuskus, bandera. Kuskus, bandera. Ashigo Plus Purple Corn Coffee. Gikan sa kinaiyahan para sa imong kaayuhan. Ako di ay si Alexander Nelmida, 54 ang Punoigon, Puro Kribi, Upper Lamak, Oroqueta City. Kining ako ang mata, tingala nga medyo mas poor gyud ato ang vision. Masulay ko no ko pa once kong blood sugar. Niabot man og 160 ako ang blood sugar. Ako at that time nabalaka jud ko. Motong nisulay ko sa product nga kining Ashigo Purple Corn Coffee. Anhi dinhi kay para follow up nga check up sa to ang sugar. Kampante kay ko nga sa produkto, mayo man jud ang akong paminaw. Mapasalamaton kay tas Ginoo. Una sa tanan, gikan sa 160 ni drop nga to sa 85. Amazing kayo dok, 85. Sulod lang sa 3 adlaw. Na twice a day lang ko inom sa coffee. Ako maka-testimon niya jud ko nga kining produktuha to ang Ashigo Purple Corn Coffee. Kan man kog mga kaila basin nga nakadungog ang uban, mga kaparentihan ako nga dunay gipamati sa ilang panglawas kanalin pagtaas atong blood sugar. Ako mong awhagon nga sulay Ashigo Purple Corn Coffee. Ug doon nagay positibong resulta. Nga dili gid mo magmahay makatambal gid sa atong balatian mo pinaka-importante ug mahinungdanon sa tanan. Ako si Alexander Nelmida o Alex in short, 54 ang Panoigon, Puro Kribi, Upper Lamak, Oroqueta City. Ashigo Plus Purple Corn Coffee. Gikan sa kinaiyahan para sa imong kaayuhan. Mapalit sa mga butika, store outlets, ug niiring istasyon. Ashigo Cleanse, isang inuman lang. Ramdam agad, ginhawa sa tiyan. May psyllium husk, relief sa constipation. Goodbye kabag, hello good digestion. Probiotic power, alagang tunay. Mataas na fiber, enhancing digestion. Green barley healthy, ang pakiramdam. Sa loob ng katawan, siguradong ayos ang galaw. Ashigo Cleanse, linis sa loob. Sigla at gaan, ibabalik sa'yo. Ashigo Cleanse, subok na yan. Ashigo Cleanse, healthy ang tiyan. Hello, coffee, start your day right. May L-carnitine para fit and slim. Glutathione, liver ay linisin. Kutis porcelana from within. Vitamin E alaga sa puso't balat. Hello, coffee, sarap ay natural. Pinatamis sa dahong stevia. Hello, coffee, ganda mo'y di
Ang pakighilawas nga walay proteksyon mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas ug confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested. Stay strong, be informed, get tested. Standing in a crowded room and I can't see her face. Ang Trinto Gaming and Leisure Corporation ang nagpadagan sa STL Small Town Lottery dinhi sa probinsya sa Bukidnon. Uban ang PCSO nagapahibalo na sila nagapadayon sa pagserbisyo niadtong mahiligon sa number games sama sa Swertres ug 3D Luto. Dugang pahibalo diha lamang kamumutaya sa mga STL authorized outlet sa inyong mga lugar. Ang STL Bukidnon walay labot sa mga wirik-wirik ug niadtuman sa mga pasugal na online. STL Small Town Lottery nga gihatod kanato pinaagi sa Trinto Gaming and Leisure Corporation. Ubos sa pagtugot sa PCSO. Ang draw sa Swertres o sa 3D Luto. Makita live sa TGLC, STL Bukidnon, FB Page. May karamdaman ka ba? May pag-asa ka na sa biyaya ng Panginoon. Gagaling ka na. Graviola, Graviola plus herbal capsule. Bagong kasangga sa magandang kalusugan. Sakit ay kayang labanan. Malusog na katawan, magpakailanman. Ampalaya, guyabano, malunggay, turmeric, garlic, serpentina at barley. Sangkap na mabisa, mga eksperto na patunayan na ito. Graviola, Graviola plus herbal capsule. Bagong kasangga sa magandang kalusugan. Sakit ay kayang labanan. Malusog na katawan, magpakailanman. Kaya kung gusto ninyo ng balita o komentaryo, this is the only radio station para sa inyo. Radio Bandera. Makinig kayo dito. Mula sa pinakamalayang news headquarters sa Pilipinas, muling nagbabalik ang programang Sandigan ng Bayan. Kuskus Bandera! Kuskus Bandera! At ngayon, narito ang inyong anchorman. Kuskus Bandera! Kuskus Bandera! Kuskus Bandera! Balik ta sa atong pagpanaguban sa tulumanon ng Kuskus Bandera sa Radio Bandera Bukidnon. Kuskus Bandera! Kuskus Bandera! Radio Bandera Mindanao. Malay-balay 89.7 sa dial sa inyong mga radio. Radio Bandera Valencia 102.5. O sa atong Radio Bandera Oroquita City, Misamis Occidental 94.5. Partners Radio. Kuskus Bandera! Kuskus Bandera! Ato sang isgutan ning sa Marines, no? Kining nibaliskad recant nga upat ka mga membro sa kato mga ex-Marines, 18 man ni sila, 14 na taon ang nabilin. O niya, sumala pa ning usa sa 14 nga nabilin, kini kuno ang ilang mga kaubanan nga nagrecant, naoperan kuno ni dagkong kwarta. Naoperan kuno ni og dagkong kwarta, base kinis pamahayag nining usa sa 14 nga nabilin. Atong paminaw ning iyang testimony, no? Gipadayag ngadto sa publiko. Ako si Reniboy Julian. Reniboy Julian. Prep 18. Na ngayon po ay Prep 14 na lang po. Kinalulungkot ko po namin na may bumaliktad o nag-recant
na 4. Sana hindi kayo bubuliin ng inyong mga kapitbahay at kamag-anak. Lalong-lalo na yung mga anak ninyo. At alam naman natin na totoo ang mga siniwalat natin. Pero ano ang ginawa ninyo? Bumaliktad kayo nang dahil sa malaking halaga na offer sa inyo. 25 million bawat isa. At hindi lang naman kayo ang naoperan. Ako at sa ating mga kasamahan naoperan din. Pero hindi kami nasisilaw. Mayroon akong paninindigan at para sa bayan. Kayong 4, wala kayong paninindigan. Wala kayong bayag. Para nyo nang bininta ang pag-asa ng taong bayan. Sana na malulutas na at matutuldukan ang korupsyon sa flood control scandal sa ating bansang Pilipinas. Pero anong ginawa ninyo? Nag-recant kayo. Bininta nyo ang inyong pansariling interes. So wala kaming magagawa dyan kasi choice nyo yan. Sana masaya kayo sa ginawa ninyo na pagririkan o pagtataksil sa inyong mga kasamahan. Samantalang gumawa tayo ng kanya-kanya nating salaysay na pawang katotohanan lamang. Wala hong sapilitan. Nakapunta na nga tayo sa Senado eh. Di ba? Doon, nagsabi na tayo ng totoo nun. Pero nagawa nyo pa rin nag-recant dahil sa malaking halaga na pera na inoffer sa inyo. So, by the way, good luck po sa inyo. Alam nyo po, sa totoo lang po, proud ako sa Marines, lalong-lalo na at nakasali po ako dito. Sa aming grupo. Sa totoo lang po, hindi po ako Marines. Army po ako. Katunayan po, nasa t-shirt ipakita. Nagpagawa kami ng uniform namin. Julian, pangalan. Nang akala namin ay sulit na kami. Oh. Yung pala, may balimbing din pala. Dagkwarta. At bumaliktad nang dahil lang sa malaking pera na tinapal sa kanila. Ngayon, nagpa-presscon kayo. Oh. May face mask na kayo, may sunglass, may sombrero. Samantalang lumalabas naman tayo. Wala tayong face mask. Walang sunglass. So, nahihiya kayo sa sarili ninyo. Dahil alam nyong mali ang sinabi nyong pagre-recant. Alam namin na napilitan lang kayo dahil lang sa pansariling interes sa pera. So, good luck po sa inyo. Mato may gala ang usa sa 14 ka ex-Marines o 14 sundalo kuno to siya. Ex-Army, no, kato siya. Ang nipabati sa iyang pagmahay. Aligot-got nga to sa upat nila ka mga kaubanan nga ni bali sa ilang baruganan. Nagrecant
nibaliktad sa ilang baruganan unya pabuhat og affidavit nga ilang gidinay, ilang gi bakwi katong ilang gipanulti nga dili kuno tinuod katong minalita nga kwarta. Kuyaw ning kwarta no dali makapabaliskad. Pagbatod pa sa nasangpit nga ex-army nga iyang gibarugan mismo nga tungod sa sapi, tungod sa kwarta. Nadala kuno ang naisgutan niya nga mga kaubanan. Tungod sa giingon nga kwarta nga gi-offer 25 million. Sus, daku ba kayo ba? Kuno ni gi-offer unya upat sila. So, nahimong 100 million sa upat sila. Mao ni ang gisaysay bago pa lang sa nasgutan nga ex-soldiers kauban sa Brave 18 karon 14 na lang sila. Doon ay pamahayag dire no. Ato kuno ning paminahon kining nasgutan nga usa sa upat nga ni bali sa ilang baruganan. Doon ay siya gipamahayag pod. Usa sa upat ni katong nibali silang baruganan nga ex-Marines. Paminahon tani. Sa kanilang bagong affidavit, sinabi nilang binabawi na nila ang nauna nilang mga alegasyon laban kina Marcos, Romualdez, Co. at iba pa. Pumirma lang sila sa joint affidavit dahil sa pangakong pera. Una kasi dyan, may mga pangako po sa amin. Tulad ng pinansyal na sinasabi nila po na pwede na po kayong hindi magtrabaho ng 2 taon. Tapos, meron pa kayong security sa pamilya niyo. Kapalit ng ano? Kapalit po sa ginawa namin na joint affidavit ko. 3 sa humarap sa akin ngayon, pumirma ng affidavit sa Office of the Ombudsman na ginagamit ngayon sa investigasyon kay Romualdez at iba pa. Pero kwento nila, nang humarap raw sila sa Ombudsman, pinilit silang pumirma sa sinumpaang salaysay na gawa na rin daw. Tinakot daw silang sasampahan ng patong-patong na kaso. Ang affidavit daw nila ngayon, sila mismo ang nagsulat at walang namilit. Sa kanilang bagong affidavit, sinabi nilang binabawi na nila ang nauna nilang mga alegasyon laban kina Marcos, Romualdez, Co. at iba pa. Pumirma lang sila sa joint affidavit dahil sa pangakong pera. Una kasi dyan, may mga pangako po sa amin. Tulad ng pinansyal na sinasabi nila po na pwede na po kayong hindi magtrabaho ng 2 taon. Tapos, meron pa kayong security sa pamilya niyo. Kapalit na. Kuya, no? May kapalit. Kapalit po sa ginawa namin na joint affidavit ko. 3 sa humarap sa akin ngayon, pumirma ng affidavit sa Office of the Ombudsman na ginagamit ngayon sa investigasyon kay Romualdez at iba pa. Pero kwento nila, nang humarap raw sila sa Ombudsman, pinilit silang pumirma sa sinumpaang salaysay na gawa na rin daw. Adios! Tinakot daw silang sasampahan ng patong-patong na kaso. Ang affidavit daw nila ngayon, sila mismo ang nagsulat at walang namilit. Sa kanilang bagong affidavit, sinabi nilang binabawi na nila ang nauna nilang mga alegasyon laban kina Marcos, Romualdez, Co. at iba pa. Pumirma lang sila sa joint affidavit dahil sa pangakong pera. Una kasi dyan. Okay. So, mauto ang upat ka mga ex-Marines, nga giingon atong ex-soldier nga nadunggan nino baguhay pa lang nga tungod sa 25 milyones nga gi-offer. Unya gipasaligan sila nga way trabaho, pwede dili magtrabaho sulod sa 2 ka tuig tungod sa maong salapi. 5 ka ng 25 million. Paldo-paldo kay ba? Pero malagay matod pa ni atong kauban nila nga napa sa 14 na bilong karon nga manghinaot nang sila kini 14 nga dili buli-bulihon sa mga tao ning upat ka ex-Marines. Apil na sa Attorney Baligod o katong ilang abogado. Ingon sab nga manghinaot lang ta nga dili mo buli-bulihon diha sa inyong silingan. Kanang inyong mga anak di na maigo sa buli-buli kay igno na sa mga silingan o mga kababata ba kanila nga paldo-paldo inyong papa. So makabuling ba sa apelido, makabuling sa ilang pamilya.
May kala sa di pa ta hingpit magbulak-bulak karong buntaga ato sa paminawon kining mensahe ni Vice President Sara Duterte atol sa pagbukas kini sa pagbukas sa kining Kadyawan Festival dito sa Davao niadto miaging Biyernes sa niaging semana. Pag open gyud sa Kadyawan Festival perting bibuhad ang kay mga tao o niya daghan sa kay nanambong atol sa nasigutan nga programa nga din ang nahimo nila nga guest speaker mao mismo ang taga Davao Vice Presidente sa itong nasod Sara Duterte. The Vice President of the Republic of the Philippines, Honorable Sara Z. Duterte. Thank you. Please take your seats. Ang gabi. Happy Kadayawan. Mga kababayan, the Kadayawan Festival is more than a colorful celebration of culture, harvest, and gratitude. It reflects the strength and resilience of the people of Davao City, especially in the face of economic and political struggles. Karong panahon na, daghan ang naglisod tungod sa kamahal sa mga panaliton, kakulang sa trabaho, ug lain-lain na opinyon sa politika. Apan, ang Kadayawan, nagtudlo ka nato nga mas importante ang pagtinabangay, pagrespeto sa usat-usa, ug pagpasalamat sa mga grasya nga atong nadawat gikan sa Ginoo. The festival also supports the local economy by promoting tourism. Kaganina, pagsulod nako, daghan ang mga nagsulti nga dili sila taga Davao. Dunay gikan og Zamboanga, dunay gikan og Jose Abad Santos, ug lain-lain pang lugar sa atuang mga silingan dinhi sa Mindanao. Mahal ko kayo. Daghan kayong salamat sa inyong padayon nga pagsalig ug suporta kanako. Grabing tao. Ako kayo nga butang. Daghang kayo. The festival also supports the local economy by promoting tourism, agriculture, and small businesses, providing opportunities for family to earn a living during the celebration. Beyond the festivities, Kadayawan reminds us that true prosperity comes from preserving our culture, supporting one another, and striving for a society that is fair, peaceful, and inclusive. Mga Davaoeños, let us all stand tall and proud. We have endured poverty. Ngano naman mo din na sa kilin? Ngano wala man mo dito sa atubangan? Balhin mo dito niya, ha? Davaoeños, let us stand tall and proud. We have endured poverty, terrorism, insurgency, and even a global pandemic. Through every challenge, we have remained united and hopeful. We are one. These struggles did not define us. They made us stronger. We will continue to rise, support one another, and move forward with courage, wisdom, and faith. We will remain unbowed. This is the true spirit of Davao, and this is the true meaning
of Kadayawan. Mga kababayan, mahalin natin ang Davao, mahalin natin ang Pilipinas. Para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Okay, mao to si Vice President Sara Duterte. Opening sa Kadayawan. Kadayawan Festival sa Davao niya ito nilabay nga Biyernes. Sinaging semana, Agosto 7. Gitambungan gid mismo ni Vice President Sara Duterte, natural kay taga Davao man gid siya. Pinagga siya sa Davaoenyo. Dili lang sa taga Davao, Mindanao. Number 1 nga nagpangga ni Vice President Sara Duterte. Apil na ang Kabisayan, mo na ang ibisagi unsa siya og kulata karon mga pamaagi nga gihimo sa Administrasyong Marcos. Wa gyud matumba si Sara Duterte. Ambot ka karong adlaw kay ipahigayon ang ika-14 nga impeachment trial. Wa ni madayon kagahapon, postpone. So wala impeachment kagahapon nga gipahigayon sa Senado. Tungod kay bagyo kuno dito, dili bagyo, gabaha, no, dautan ng panahon. Muna nagpagawas og kanang advisory si Senate President Gatchalian nga wala sa tay trabaho karon. Wala sa kanang stop sa ta, wala sa tay ipahigayon nga impeachment trial, ugma na. So karong adlaw, tanaw na to kung saan na po'y abilidad ipakita sa ilang mga witnesses. Wala tayo kung oras, sa di pa ta hingpit magbulag-bulag, ato sang pasalamatan ang nagpaluyo sa atong programa. Labi na gyud ang mga products sa Asigo Plus, sama sa atong Asigo Max Liniment Oil o sa kinig haplas nga herbal, muwagtang sa mga panuhot, mga panakit sa kalawasan, dala sa pamaol, panakit sa kabukugan, dala sa arthritis o rheuma, unya mga butod sa tiyan. Wagtangon kini sa atong Asigomax Liniment Oil. Unya, kung naa kay mga biyahe na kitambungan nga mga special occasions, pwede po ka manghaplas ani likay daas panuhot. Ayaw ka balaka nga manimaho kang wakwak, di na may tabo kay humot kining klasiha sa haplas. Inagpanghaplas mo ani mura sa kag namirpium. Asigomax Liniment Oil, haplas nga humot, wagtang ang panuhot. Ang atong Asigo Plus Purple Corn Coffee, lamian po ni nga klase sa kape, makatabang kini sa balatian sa tulawas. Ang gigamit nga sangkap niini pure nga native purple nga mais. Mo ni gigamit nga sangkap sa Asigo Plus. Mo ni naghihimo nga Asigo Plus Purple Corn Coffee. Nakapangapi ka na, nanambal ka pa. Ang ato usab nga Hello Coffee Liver Cleanser. Hello Coffee Liver Cleanser. Makatabang kini sa pagpanindot sa tungkutis, labipas mga kababayanan. Mulimpyo sa atong mga atay. Kung limpyo ang atong atay, gwapa o gwapo usab ang atong panagway. Sa mga naglisod, pagpagawa sa ilang hugaw, katubang irregular ang pagbawas, constipated. Ayaw na siya pasagde. Kay delikado basig ang imong kolon anak mo'y magkalaboso. Inom kamo sa atong Asigo Cleanse Juice Drink. Ang atong Asigo Cleanse Juice Drink, usa kini ka natural colon cleanser. Ihabwa ang mga hugaw nga nasulod sa imong kolon, uban pang parte sa imong tinae. Limpyuhan pinagi ning atong Asigo Cleanse Juice Drink. Isang inuman lang, ramdam agad ang epekto. Sa mga kalalakin labi na gyud sa mga edad-edaran na, di na kay kasugakod o kumbate sila mga partner. Doon na tayo, Beramax Adult Capsule. Parisi po na yun sa itong Beramax Adult Coffee. Aron nga, ang imong paghatag kalipay nga tos imong hinigugma sa imo bang asawa o sa kauban pa nimos kinabuhi, magpabilin sa kanunay o guway balibaray. Labi pag magagamit ka sa atong Beramax Adult Capsule o Beramax Adult Coffee. Sokol, buntagay, buto-buto, tamas ginawa. Hinom dumi, Beramax Adult Capsule o Beramax Adult Coffee, basta naka Beramax, berat to the max ka na.
Naapod tay Asigo Plus Herbal Capsule ang pinaka-epektibo o masaligan kini nga kapsula. Parisan po dayon sa atong Asigo Plus Herbal Coffee. Ang atong Asigo Plus Herbal Capsule, pwede imnon bisagwa kay sakit, maintenance para baskog kanunay ang imong lawas, maintenance para strong kanunay ang imong immune system. Usa ka kapsula sa kadlaw, pay sila na, og wa kay sakit, pero na kay sakit nga gibati, na kay tambalon nga sakit sa imong lawas. 3 times a day, buntag ko to hapon. Ayaw kabalaka, wala ni siya overdose, kay herbal man eh. Asigo Plus Herbal Capsule, pinaka-epektibo og masaligang kapsula. Parisi po dayon sa itong Asigo Plus Herbal Coffee, lami og healthy kapa. Lami nga klase usab sa kape. Doon na po tayo Asigo Plus Herbal Coffee, Creamer and Stevia. Friendly kini sa mga diabetison, katong mga tagason og sugar. Ay mo ka hadlok og inom aning atong Asigo Plus Herbal Coffee, Creamer and Stevia. Nganuman, ang katamis nini ang gigamit dili gikan sa tradisyonal nga tubo. Ang katamis gigamit nini gikan sa stevia. Friendly sa dunay mga tag-as og sugar. Inom dumi Asigo Plus Herbal Coffee, Creamer and Stevia. Lami nga klase sa kape nga makapahimsog og makapabaskog sa lawas. Karong adlaw, alas 9, sugod na no, abre na ang Gaisano nga daan diha sa Valencia. Sulod na mo, sulod na. Katong gusto mo tilaw sa atong kape, sa Asigo Plus, libre nga pagpatilaw nga paghimuon, karong adlaw, sugod karong adlaw ha, diha sa daan nga Gaisano sa Valencia. Daan nga Gaisano sa Valencia at bangkini sa Central Public Market. Karong adlaw hangtod ugma, Agosto 11-12, daan nga Gaisano sa Valencia. Samtang sa Agosto 13 o sa 15, diha sa bag-o nga Gaisano sa Valencia, kananaa sa Seri Highway. Tilawe, ang templada sa atong kape nga herbal pinagi sa Asigo Plus. Ang atong Asigo Plus Purple Corn Coffee, ang atong Hello Coffee Liver Cleanser, ang atong Veramax Adult Coffee, ang atong Asigo Plus Herbal Coffee, o ang atong Asigo Plus Herbal Coffee, Creamer, and Stevia. Tilawe ang kalami. O niya, ganahan mo, pwede po mo makapalit. Kaya na may stocks diya daan, nakaread ang stocks. Kining mga produkto sa Asigo Plus, gay-distribute kini sa Gold Found Incorporated sa mga nagkadiyang mall. Dinis atong dapit sa Mindanao o Timog Pilipinas. Sa Mindanao, kung asa napita ka ni Muyo, anak mo sa mga mall, naani mapalit nino ni. O niya sa atong, sa kwan niya, kining Bofarco Pharmacy. Mindanao wide man mapalit po ninyo kining product sa Asigo Plus. Kung doon ay Bofarco na sinong lugar, adiha mapalit. Samtang sa Bukidnon, mapalit ninyo ang Asigo products sa Gaisano, Malaybalay. Sa siyudad sa Malaybalay, Gaisano, Valencia, kanang bag-o na sa Seri Highway, Gaisano nga daan, katong dito sa Sudlunon, at bang sa Central Public Market. Mapalit po ninyo diha sa Bofarco OTC site sa siyudad sa Valencia, sa Bofarco Warehouse, sa Bofarco Malaybalay, Bofarco Kisulon, Sumilao, Bukidnon. O niya for deliveries sa City Drug Store sa Villa Hermosa, Valencia City, sa V. Apostol Pharmacy sa Valencia, Bofarco Pharmacy sa Maramag, Carolinian Pharmacy sa Maramag, Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Ann Store sa Barangay Sugod, Valencia City. Diha po sa Don Carlos, mapalit ninyo sa Metromart Don Carlos. O diha sa Centro Mall sa Maramag. Bandera, Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Mao ni ang atong mga outlet sa product na to sa Asigo Plus. Wala tayong oras. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw dahil sa atong pagpanaguban sa programang Kuskus Bandera sa Radio Bandera Mindanao. Nanuka din sa Radio Bandera Malaybalay 89.7 sa dial sa mga radio.
Uban usab sa Radio Bandera Valencia 102.5 sa dial sinumang radio. Og dito usab sa Radio Bandera Misamis Occidental, Oroquita City 94.5 Partners Radio. Sa ngalan sa mga kauban nato sa Radio Bandera Valencia, sa pagpanguna sa atong manager, si Kabandera Pastor Jeff Gobalane. Umanusap sa atong technician, si Kabandera Zari Anlingkaw. Mga kauban po nato sa Radio Bandera, Oroquita City, Misamis Occidental, salamat kayo sa management. Labi na gyud ni Boss Manny, salamat kayo. Og mga kauban nato diris Malay-Balay, sa Pikas Lawak, kaganiha si Kabandera John Busa. Karon si Kabandera Joy to the World. Kamusta naman ka, Joy? Okay na? Nayayay ni si Joy sa kasimana, pero gihilot ra siyang uyab, wala ang iyang gibati. O ang among manager, si Kabandera Janice Damasco, sa ngalan sa management o sa distributor sa Asico Plus, ang Gold Found Incorporated. O sa among General Manager, CEO, General Manager, kasamtangan City Councilor sa Puerto Princesa City, Palawan, Honorable City Councilor, Kabandera Elgen Robert Damasco. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Kini si Kabandera Jess Vicente, magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Hinatuntang ang Ginoo magaban kanatong tanan sa kanunay, ilikay kita sa mga disgrasya matag karon ug unya o sa tentasyon sa pagpakasala. Lungsod paminawa, apil o gibutyag kamatuuran. Aron maangkon mong tinuod ka demokrasya, ang kamatuuran mo'y dalan sa atong kagawasan. Basta Radio, i-bandera mo! Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Broadcasting from the heart of